Magandang hapon sa araw pong ito, araw pong Miyerkules. Ako po ay magpapahayag po ng isang patotoo na ang patotoo pong ito ay pawang mga katotohanan po. Bago po ako magpasimula po ng patotoo o testimony sa oras pong ito, ako po muna po ay manalangin sa Diyos na ako po ay pangunahan ng Kanyang banal na Espiritu upang maging makatotohanan po lahat ng mga ipapahayag sa aking pong ito. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Kanyang bagong pangalan sa inyo. Malapay, akin pong hinihiling sa inyo ang iyong banal na Espiritu na siyang manguna sa aking pong pagpapahayag sa hapon pong ito ng Miyerkules, buwan ng August 2023, upang sa ganon ng Diyos ay maging kapanya-paniwala ito sa mga tao na makakarinig ng testimony ng pagiging kabilang po ninyo ako sa inyong mga panuntunan siya. Ito po ang aming dalangin sa aming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa Kanyang bagong pangalan sa inyo. Ako po si Lupino Garay na noong hindi pa ako pinili ay miyembro po ako ng Seventh-day Adventist. Isa rin po akong pinakapangunahing leader po doon sa aming simbahan. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, may dumalo po doon na kaanib po ng pinili, the chosen nation, safe and restored. Sa kanyang pagdalo po doon ay naitama naman doon po sa kinalibang pong iglesia ay naitama naman na doon din ako sa panahon yon na araw Sabado sa kanya pong pagbisita na yung membro po ng pinili, yung the chosen, safe and restored. At sa hindi inaasang pagkataon sa aming pong pagsamba at sa aking pangasiwa sa simbahan na yun, sa panahon ng aming pagsamba sa aming mga gawain, ay may nakakapansin sa akin na meron kaming isang bisita na hindi ko pa alam kung saan po siya nagmula sa panahon yun na aming pagsamba. Doon sa kinaroroonan ko dati na ating kinaroonan o kinainiban na religiyon na Seventh Adventist. Sa aking pagpansin sa aming bisita na yon na hindi ko alam kung saan siya nagmula, at sa aming pagsamba, sa aming patuloy na paggawa ng aming activities doon sa loob ng aming simbahan ay andun siya na nakikinig din yung aming bisita na yon. At sa hindi naasahan, nung natapos na po yung aming pagsamba sa araw Sabado, akin po siyang nilapitan. Nung kami po ay nag-uusap na dalawa, hanggang sa nabanggit niya na siya po ay nasa organization po ng The Chosen, Safe and Restored. At sinabi niya rin po ang kanyang pangalan sa akin. Ang pangalan po niya ay si Ministro Marcelo Gabana. Yun po ang kanyang pangalan. At yun, marami rin po kaming napag-usapan tungkol po sa kabutihang pagka-Diyos ng ating Diyos, hanggang sa naghiwalay muna ko kami, umuwi po sa kanilang tahanan,
sa kanya pong pag-uwi sa tahanan nila ay at sa aking pag-uwi na rin po sa aming tahanan, ay ako pong naisip siya, sabi ko sa aking sarili, taga saan kaya yung aming naging bisita ngayon? At akala ko sa kanyang pagdalo noon na una sa aming simbahan, sa Seventh Adventist, ay hindi na siya magbalik. Pero sa hindi nasang pagkataon ay nakadalo siya muli doon sa aming simbahan, yung membro ng mga pinili doon sa aming simbahan. Araw ng Sabado yun. Muli. At habang sa pagsamba namin, habang sa aking pinapangasiwaan ko yung mga activities ko doon sa aming church bilang pinaka-leader po doon sa aming church, ay napansin ko siyang muli. At aking po siyang nilapitan, binati ko siya, nasabi ko, kapatid, na dalaw ka muli dito sa aming church. Sana ay muli kang, sana ay palagi kang makabisita rito, sabi ko sa kanya. At siya ay tumangulang at napangiti. Habang ako ay nagtuturo ng lesson noon, kasama ko doon sa activities namin yung pag-aaral ng aming lesson noon. Lesson para sa mga religious topic. Nagtanong din siya at yung kanyang tanong, yung naging bisita kong muling yun na kaalib ng pinili, ay akin naman pong sinagot. Hanggang sa natapos muli yung aming pagsamba doon sa aming simbahan. Na sa aming pag-uusap ng dalawa, bago kami naghiwalay na magkakilala na, sabi niya sa akin yung kaalib ng pinili na yon na si kapatid na Marcelo Gabana, na pwede bang dumalo ka rin sa akin para makita mo rin yung samahan namin, sabi sa akin. Ang sagot ko na lang doon sa sinabi niya ay, hayaan mo kapatid, kapag meron ako pagkataon, pupunta rin ako doon sa inyong simbahan para makadalo rin ako doon, sabi ko sa kanya. At sa hindi nakasama pangyayari, dumating nga yung panahon na ako nga po ay pumunta na sa simbahan ng pinili. Pero yung panahon yun ay hindi alam ni Cirilo Gabana na yun ay kaalib ng pinili, sama ng pinili, na ako ay dadalo sa kanila. At sa aking pagpasok doon sa kanilang simbahan, ako ay nagmasid at pinakiramdaman ko yung kung ano yung mga activities nila. At meron po akong napansin sa mga activities ko nila, na yung activities pa nila ay malaki ang pagkakaitulad doon sa gawain namin sa loob ng iglesia sa aming pagsamba tungkol sa gawain sa Panginoon. Maganda rin pala, kaya nasabi ko pala sa aking sarili, wala rin palang ng pagkakaiba yung paraan ng pagsamba sa amin at saka paraan ng pagsamba rito sa simbahan ito. At hanggang sa dumating ang hindi naasahang pangyayari, na yung pangyayari niyon doon sa aming simbahan, so doon sa aking pamilya ay yun ang nag-udyok sa akin na manatili muna akong dumalo doon sa pinili. At hanggang sa tumagal ang aking pagdalo sa pinili, hanggang sa napagtanto ko na parehas lang pala yung paraan ng pagsamba sa aming church at saka dito.
At saka, mayroon palang isang pagkakaiba ng kanilang mga activities doon sa amin. Ang nakita kong pagkakaiba doon ay yung mga financial o mga property na pumapasok sa denominasyon na pinili ay binabahagi nila sa pangkalahatan. Yun ang nakita kong pagkakaiba doon sa aming church. Kaya naisip ko, maganda pala sa samahan ng mga pinili. Ang ganda pala yung mga activities ko nila kako. Hanggang sa hindi ko namalayan sa aking sarili na nala pala ako magdidesisyon na sa aking sarili na dito na lang ako manatili sa pinili. Hanggang sa dumating yung panahon na hindi naasahan na lalong lumalig yung aking pagkamalapit sa pinili. Hanggang sa dumating uli yung sukdulan na dito lang ako sa pinili. Kasi ang isa na pinakamalaking dahilan sa akin bakit nandito ako sa pinili ay yung pumapasok na property ng pinili ay binibahagi nila sa pangkalahatan. Na yun ay hindi ko nakita sa aming denominasyon. At yung pagbabahagi nila ng property ay walang nakakasirang kondisyon, kundi yung kondisyon na paraan na ginagawa ng pinili ay ikabubuti ng kalahatan. Kaya yun ang isa pa na nagpalalim sa akin na manatili sa pinili. At ang ating Panginoon ay napakabuti niya sa kanyang bagong pangasin pagkakapay. Sa ganoong mga paraan na ginawa niya sa akin para ako ay mapunta sa tamang direksyon ng paglilingkod sa Diyos ay ginawa ng aming Panginoon ng mga Panginoon sa lahat. Sa kanyang bagong pangalan, Sinumpang Payagapay. At yung iba pa hong mga detalye na kung bakit ako lalong nagtumibay yung aking pagiging pinili ay yung sa YouTube ko na lang po na naka-Ministro Dines. Tignan nyo na lang po yun. At yun po yung isa pang magbibigay ng malinaw sa inyo kung bakit ako nanatiling pinili po. Yun lang po at maraming salamat.